Magandang gabi po sa inyong lahat. At para kay Lord, pwede niyo bang pakibati ang inyong katabi, ngitian at sabihin magandang gabi sa iyo? Napakagaling ni Pedro. Siya lang ang nakasagot sa tanong ng Panginoon, sino siya? Ngunit hindi niyo ba napuna? Matapos siyang mapurian sa kanyang tamang sagot, siya'y napagalitan. At lahat sila'y napagsabihan ng Panginoon. Kawawang Pedro. At bakit napagalitan si Pedro? Simple lang. Sapagkat mali kasi ang pagkaunawa niya sa kanyang tamang sagot na si Jesus ay si Kristo. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang Kristo na nakakabit sa pangalan ni Jesus? Pakitanong nyo nga sa katabi nyo. Bibigyan ng katabi nyo ng siopaw ang makasagot. Kristo, may isang katikista na ang sabi sa akin, ay, Heso Kristo, alam ko po ang ibig sabihin ng Kristo. Yan ang apelido ni Kristo, ng Panginoong Jesus. Tama, mali? Tama, mali po. Ang ibig sabihin ng Kristo ay the anointed one. Sa Hebreo, Mesias. It means the deliverer. Siya ang piniling tagapagligtas na ipinakilala sa lumang tipan. At ito'y makikita ninyo ipinamulat sa taong bayan sa mga Hudyo. Basahin ang Isaiah 53 o Psalm 22. Deliver me from the sword. Mali ang pagkaunawa ni Pedro. Inakala niya na ang Kristo anointed ay siyang bida, sikat, makapangyarihan. Kaya pag ako'y naging alagad niya, wow, tataas ang aking net worth. Kaya ang ibinahagi ng Panginoon na siya'y masasaktan at papatayin. Naku, tingnan niyo si Pedro nung ginawa. Hinatak niya ang Panginoon. And the word was, he rebuked the Lord. Yung boss mo, pinagalitan mo, kasi na-confuse siya. Aba, Panginoon, kaya ako sumama sa iyo. Ang galing mo gumawa ng himala. Hindi ako magugutom sa iyo because you can multiply bread. May ulam pa yon. You can cure many. Ay, hindi na ako kailangan pumunta sa hospital. Aba, yan ang aking gustong sundan. Kaya naman nagalit rin ang Panginoon kay Pedro. Pinagwikaan si Pedro. Ano ang sabi? Get behind me, Satan. Abay, masakit yun. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hoy, Satanas ka. Binatukan ka niyan. At yan ang pagtutuwid ng Panginoon sa pag-aakala na ang pagiging Kristo ay, wow, sagana ka sa buhay. Tama ang sagot ni Pedro, ngunit mali ang kanyang pag-uunawa. Si Kristo, anointed, sikat, ililigtas niya tayo sa kaaway sa mga Romano. Iibsan niya ang mga kahirapan natin. Kaya halika't sumama tayo sa Kanya. Ilan sa atin ang may ganyan pag-unawa sa Panginoon? Kahit itinutuwid ng ating Panginoon ang maling pag-uunawa ng mga disipulo niya, na ang mga alagad na totoo ay may diwa ng nasa isip ni Kristo at binanggit niya sa atin ng mga patakaran ng tamang pagsunod kay Kristo. Ano-ano itong mga patakaran na ito? Kung sinasabi niyo kayo'y Kristiyano, alagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo, sundan natin ang mga patakarang ito. Una,
Deny yourself. Ang alagad na hindi marunong magbahagi, yung alagad na makasarili, yung alagad na mayabang, yung alagad na swapang, walang inatupag, kundi ang kanyang bituka at ang kanyang pitaka, hindi pwedeng masabing siya ay alagad na totoo. Fake yan. Pangalawa, pick up his cross. Pick up your cross. Handang pasanin ang anumang hamon o pagsusubok na dumarating sa ating buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya ang isang naglilingkod sa Panginoon, hindi reklamador, tumatalima, hindi nagsasawa at madaling ma-discourage, naghahanap ng biyaya at hindi ng bayad, kapalit, pabuya. Yan ang isang totoong alagad. Yung mga taong allergic sa cross, hindi pwede maging alagad ni Kristo yan. Yung ayaw maghirap at hindi maaasahan, ayaw magpasan ng krus. At ang pangatlo na hinihingi sa atin ng Panginoon bilang alagad, sumunod ka kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay ang pagsunod sa kanyang yapak ng kabanalan, buhay kabanalan, katuwiran, pagtalima sa kanyang mga utos at turo. Yan ang pamamaraan ni Jesus. Kaya tumutulad tayo sa buhay ng Panginoon, ang buhay na katuwiran, katotohanan at kabanalan. Lalong-lalo na tayong mga naglilingkod sa simbahan. At ito ay kanyang binigyang diin, mga kapatid. Hindi niyo ba narinig? Whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and for the gospel will find it. Ano ang hamon sa atin, mga kapatid, ngayong linggo? Tayo na nagsasabing mga Kristiyano tayong alagad ni Kristo. Simple lang, gusto mo bang maligtas? At humaba ang iyong buhay nang ikay makarating sa kabilang buhay? Itong gawin natin. Una, maglingkod tayo sa ating Panginoon ng lubos. Huwag tayo maging maramot. Tanungin mo nga yung katabi mo, maramot ka ba? O dagdagan mo, swapang ka ba? Wala kang inatupag. Kung hindi pagsilbihan mo ang iyong sarili, hindi pa pwedeng ganyan Tatamad-tamad ka ba bilang alagad? Kailangan puwersahin ka. Mga kapatid, paano niyo pinagsisilbihan ang ating Panginoon sa ika-isa-isang buhay na ipinahiram sa inyo, niya sa inyo? Yan ang gusto kong gambalain kayo ngayong gabi. Kinahihiya mo ba ang pagiging alagad mo bilang Kristiyano? O mamaya kakain kayo sa mall, ha? At kung saan-saan. Bakit hindi nyo ipahayag na kayo'y mga Kristiyanong totoo? Matanong ko, sino sa inyo bago kumain nagdarasal? Taas ang kamay. Wow, napakakonti. Yung iba sa inyo, pag kumain, lamon na ba agad? Wow naman. Huwag ganun. Pakita mo na marunong ka magpasalamat. Hindi pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Pinakikita mo na ikay mabuti, matulungin. Sapagkat yan sinasabi ng pangalawang pagbasa, faith without good works is bare. Mapagpasensya, mapagpatawad, hindi masamang influencer. Kaya nga ito ang pangalawang hamon naman sa atin sa gabing ito bilang mga alagad.
Alam niyo mga kapatid, tamang-tama, ngayon ay Catechist Sunday. Naalala ko itong babae na ang pangalan si Loring Franco. Narinig niyo na ba ang pangalan niya? Alam niyo, ang babaeng ito, iniwan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang hanap buhay sa gobyerno. At siya'y naglingkod bilang katekista. At siya ho'y nagbahagi na meron siya lalong-lalo sa mga kapuspalad. Alam niyo po, pinaghusay niya ang kanyang buhay Kristiyano. Mapanalangin, nagpakabanal. At isang araw noong taong 2011, tinamaan siya ng ovarian cancer at siya ay namatay. Dahil sa maraming ginawa nitong si Loring, naku, ang daming niyang awards na natanggap. Meron siyang Mother Teresa Award, meron siyang Alfredo Yuchenko Award, meron siyang JC Award. At ang pinakatindi siguro, yung Papal Award niya. Sa kanyang pagiging simple, marami siyang naibahagi. Pero sa akin, ang pinakamagandang, pinakasukdulang tinanggap niyang biyaya ay noong February 26, ngayong taon, sa Diocese ng Pasig, ay pinoproseso na ang kanyang pagiging biyata. Yan ang isang hakbang patungo sa pagiging santa. Ayan si Loring. Made in the Philippines, banal, simple, nagbahagi, Kristiyanong tunay. Sana ang panalangin ko, dumami pa ang mga katulad niya, lalong-lalo na sa mga nakikinig at nagbabahagi ng sa misang ito. Amen.